Do you think na magiging happy ba ako sa magiging reaction ko dun sa pinagdadaanan ng anak ko? Hi guys, good morning and kumusta po kayong lahat? So actually kakagising lang po natin ngayong umaga at sa video na to, meron po akong gustong i-share sa inyo na based sa experience ko at realization sa buhay. So sabi po ng iba, kung ano daw yung naka-destiny sa'yo or tadhana, yun yung mangyayari sa'yo. So narinig mo na ba yung kasabihan na yan or yung quote na yan? So actually, tama naman po yan, no? Lalo na kung yung higher creator or yung Diyos ang gumawa or nag-decide ng destiny mo. Tama ba? So wala po tayong magagawa doon. Pero para po sa akin, hindi po sa lahat ng pagkakataon is yung higher creator yung gumagawa ng destiny natin. Why? Kasi po, binigyan niya po tayo ng choice of freedom. Diba? Malaya po natin gawin kung ano yung mga gusto natin gawin, either masama or mabuti. Diba? Pero of course, syempre merong merong consequence yan. Tama ba? So kapag gumawa tayo ng masama, automatic yan na kung ano yung babalik sa atin, hindi rin po maganda. Diba? So anyway, ang point ko po, tayo po ang gumagawa ng destiny. Okay, hindi po sa lahat ng pagkakataon is yung higher creator. Like for example, sa akin, pwede ko naman sabihin na pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Tama ba? Or pwede rin naman na pinanganak akong mahirap, pero mamamatay akong mayaman, na yung yaman ko, pwede kong ipamana o iiwan ko sa mahal ko sa buhay. Diba? So, pwede naman yon. And for example, sa sports, pwede ka naman ng destiny mo maging magaling na basketball player, o volleyball, o kaya naman pwede naman soccer, o kaya naman boxing. 'Di ba? So pwede naman, choice mo 'yon. 'Di ba? So kung ano yung destiny na gusto mong piliin. Pero syempre, ako naniniwala po ako na yung destiny na gusto nating mangyari sa buhay natin is kailangan po ng effort yan, kailangan ng time, kailangan po ng money in order na mangyari po yan sa atin. Tama po ba? So, yun po yung gusto kong i-share sa video na to. So, actually, short lang po yan na ang destiny po, tayo po ang nagde-decide. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung gusto mo, kailangan yun yung panghawakan mo, yun yung wag mong bibitawan hanggat hindi po siya nangyayari. At take note guys, no, yung destiny na yan, hindi po yan nangyayari ng instant, ng biglaan. Again, sabi ko nga po kanina, kailangan po ng effort, kailangan po ng time, kailangan aaralin mo talaga yan, di ba? Like sa guys, sa panliligaw na lang. Di ba? Kapag ikaw may gusto kang babae, o siyempre may gusto mo siyang ligawan. Of course, hindi mo siya agad makukuha. Tama, kailangan mag-effort ka. Di ba? So, kailangan magbibigay ka ng time. Di ba? Then, halimbawa sa akin, di ba? Tayo mga lalaki. Kapag meron tayong nililigawan, mag-spend tayo ng money. Di ba? Kailangan natin yun para mapasagot natin kung sino man yung nililigawan natin. Diba? So, kailangan talaga ng time, effort, and money in order for us na makuha po natin yung destiny na gusto nating makuha. Kaya kung ikaw napapanood mo tong video, kung ano man yung gusto mo sa buhay, kung ano man yung pangarap mo, naniniwala ako na makukuha mo yan. And before na mag-end po itong video, diba? So, meron lang po akong gustong isingit din. So, halimbawa, kasi parang kailan ba to? Parang last 2 weeks ago, 'di ba? Meron akong kaibigan na naka-destiny daw po siya na maging mahirap. 'Di ba? So, kung ako, Diyos, 'di ba? Magiging masaya ba ako na yung anak ko nakikita ko nahihirapan? 'Di ba? Kung ako yung Diyos, 'di ba? Yung anak ko, nakikita kong alam mo yun na nagugutom yung pamilya niya, na meron siyang mga pangarap na hindi niya nakukuha. Tama? So, nahihirapan siya, maraming struggle, maraming problema, 'di ba? Tapos lagi na lang umiiyak kasi maraming pinagdadaanan sa buhay. So, ako na Diyos,
Do you think matutuwa pa ako sa ganong sitwasyon ng anak ko? Do you think na magiging happy ba ako sa magiging reaction ko dun sa pinagdadaanan ng anak ko? Di ba? Of course, hindi. Tama ba? Pero, kumbaga, hindi ako yung nag-decide doon. Yung anak ko yung possible nag-decide. Tama ba? Kasi yung possible, yung mga action niya, lahat ng mga decision niya is hindi naman po naka-base or naka-align doon sa pangarap na gusto niya. Tama ba? Like, halimbawa, gusto ng anak ko yumaman, pero yung ginagawa niya hindi naman pagyaman. Tama, mali. Di ba? So, walang pinagkaiba yan na nag-pray ka sa higher creator na gusto mong gumanda katawan mo, gusto mong maging healthy, pero hindi ka naman nag-gym. Di ba? Gusto mong maging healthy, pero hindi ka naman kumakain ng mga healthy foods. Tama po ba? So yun lang naman, no? Yun lang naman po yung gusto kong i-share dito sa video na to, na hindi po sa lahat ng pagkakataon is yung higher creator ang gumagawa ng destiny natin. Again, God gave us choice of freedom. Malaya tayo kung ano yung gusto natin gawin sa buhay. At marami tayong, 'di ba, na magagawa, na kaya natin gawin. Tama po ba? The moment na yun po yung naging choice natin at naging decision po natin. Alright? So yun lang naman dito sa video na to, and I hope na meron po kayong natutunan, and see you again sa next video. Bye-bye!